Hindi pa tayo nagsisimula mag-topic, may mga basher na tayo. Shoutout sa inyo lahat. Sabi nga nila, Jiggy Bara, hindi, pagka wala kang basher, hindi kayo effective. Ayo. Yeah. Kasi kaya napakaganda may pagka diba may kasabihan na kaya sila nang bubas kasi nasasaktan sila sa mga sinasabi natin. Totoo yan. Totoo yan. At dahil dyan, siyempre, alam naman natin na masakit pa ang kanilang kalooban dyan sa nangyari sa Senado. Hindi natin na pag-usapan na bitin yung pinag-usapan natin tungkol dyan ng mga nakaraan. Kaya ngayon natin pag-uusapan muli yung nangyari dyan. Ano bang take ninyo doon sa malulupit na mga revelasyon daw at pag-ako ni PRRD? Dami daw niyang inako eh. Tuwan-tuwa sila eh. Actually, mga kababayan, katulad ng dati na nating sinabi, no, na kitang-kita naman natin kung paano sila kinain ni PRRD. So, ibig sabihin, si PRRD ang nag-control nung hearing, di ba? So, hindi po umubra yung mga script nila. At dito, napatunayan natin, mga kapatid, na marami talaga ang sumusuporta pa rin at gusto yung pamamahala ni PRRD. Nakita naman natin na buhay ang social media na naman at naglabasan na naman yung mga nagawa ni PRRD, yung mga kalokohan ni PRRD. Nag-audit, biglang nag-audit yung mga tao eh. Actually, ang pinag-debatihan ngayon is ano ba yung mga gusto mong nangyari nung panahon ni PRD? Ayan. Kasi talaga ito, inimbita nila si PRD dyan sa Senado. Akala talaga ng mga karamihan, kaya nilang babuyin si PRD. Pero dito mo talaga makikita na yung just by yung mere presence ni PRD, iba talaga yung aura, iba yung dating, iba yung charisma. Sabi nga, rockstar eh. Nagkabaliktad, Master Judea eh. Kasi parang sabi nga nung ibang mga analyst, hinayjack ni PRRD yung Senado. Imbis na si PRRD yung tanungin, siya pa yung parang nagtanong sa mga senador. Di ba? At dugtungan ko lang din, kasi si PRRD, ito yung tao na alam mo na talagang matalino. Alam niya yung sinasabi niya. Although minsan may inuulit siyang mga pagkakataon, pero yan ang palatandaan ng isang taong nag-iisip. Kung hindi naman kagandahan o mapapahama ka sa sasabihin mo, ulitin mo na lang yung dati mong sinabi na hindi ka mapapahamak. At eto si PRRD, ito ang patunay na ng isang magaling na leader. Kasi si PRRD, katulad ng sinabi natin, si PRRD galing sa mahirap, naging mayor, naging congressman, hanggang sa maging presidente. Kumbaga, piskal. Kumbaga, itong mga experience ni PRRD na ito ang nagdala sa kanyang pagiging presidente, at ito rin ang nagustuhan ng mga tao sa kanya dahil parang halos lahat sa politika alam niya kung anong gagawin, kung anong mangyayari. Napipredict nga niya kung anong mangyayari. Nung eleksyon, di ba? Nako, may bagahe yan. Mahina yan. Akala kasi talaga nila, yung pangbabastos nila kay PRD, katulad nun, sinabi ni Rizon Tiveros na ayoko sa bastos, ayoko sa walang modo. Nakita mo naman yung sagot ni PRD doon, di ba? Ay, pasensya ka na, bastos talaga ako, tsaka walang modo. Kaya nga siguro ako naging presidente eh. Doon pa lang talagang sampal na sampal na sa mukha niya. Lalo na nung sinabihan siya na, hindi mo kasi naranasan na mag-lead ng isang bayan. At hindi ka naging piskal, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente, kaya wala kang alam. Naranasan naman Naranasan. Ano? Si Anli Virus, si Risa, naranasan niyang humawak ng buong NPA. Ay, sorry. Di umano. Pero Jiggy Bara, question. Sabi kasi ng mga dilawan at saka ng mga loyalista, laos na daw si PRD. Wala na daw kinang. Ikaw ba naniniwala ka dyan? Hindi ako naniniwala doon kasi kung walang kinang si PRRD, ba't atat-natat kayong mapapunta nga dyan si PRRD? Kasi gusto nyo kuminang. Kaya nyo pinapapunta dyan si PRRD is para kuminang kayo sa taong bayan dahil alam nyo, kapag binatikos nyo ang isang Duterte, makakaano kayo kahit konti. Makakabuyo kayo or tinatawag na makakauto kayo ng iilan na mga
Pilipino na mapapaniwala nyo. Dahil alam naman natin na ang mga Duterte ay isang puno yan na hitik sa bunga. Kaya kayo naman yung panay bato sa kanila. Tsaka paano mo magiging hindi na sikat? Halos sila nga ngayon ng pinag-uusapan nyo dyan. Wala naman kayong ibang may pag-usapan nyo sa Senado. Kung hindi po. Tsaka ginawa kayong estudyante. Ginawa silang estudyante ni PRRD. Nilecturean ni PRRD. Oo, naging teacher, naging guro si PRRD nung panahon ng hearing. Biruin mo kung talagang ikaw ay karapat-dapat na maging isa kang kahangahangang senator or senadora, ay hindi ka para turuan ng isang dating presidente. So, pero partida to, mga partner mga kuya, partida to. Kasi kita nyo, walang nagko-coach kay PRD. Nandiyan dyan yung magaling niyang abogado na si Sal Panelo. Pero si Sal, tahimik lang cellphone lang. Chill lang no? Talagang as in, single-handedly, sabi nga, si PRD, yung tandem ng Risa Ontiveros, Leila de Lima, at saka itong si wasak si Chel Joke, no? Nilagay niya sa blender at pinaikot-ikot niya sa kanyang tsubibo. Tinunaw niya, ginawa niyang pulbos no? Pinulbos niya talaga. Pinulbos niya May nag-viral nga na video ni De Lima na magkatabi sila ni PRRD. Mga ganun si De Lima. Sabi niya siguro, wala pa rin kupas. May nagkwento nga sa atin na galing doon, talagang tinitingnan daw nila yung reaction na itong si Chel Jokno at saka itong si De Lima, pati yung si Mabilog. Kasi di ba dami nila sinasabi pagka camera, napakarami nilang statement, pero nung doon sa hearing nakanganga daw talaga sila. Nakanganga, hindi makapagsalita. Hindi sila makapagsalita, hindi sila makasabat. Samantalang pagka press con, sila lang, ang dami nilang sinasabi. Mga bida lagi. Oo, tsaka dito ako talagang nadismaya kay Risa Ontiveros. Kasi ang tapang-tapang na humarap siya dito para masagot niya lahat, pero nung nandun na, last question ko na to, pinagtawanan pa siya ni Duterte. Uling tanong mo na yan. Ang tagal mong inantay na magpunta ako rito, tapos hanggang dyan lang pala yung tanong mo. Hindi, hanggang bukas dito tayo. Ito talagang mga dilawan, Boss Daday, no? Ito, hindi mo maintindihan ang takbo ng mga pag-iisip. Katulad na kinumentuhan ni Partner J, no? Na wala na daw kinang si PRRD. Kung walang kinang si PRRD, ba't yung ginagamit ang kanilang pangalan? At kung walang kinang si PRRD, at kung kung mababa na popularity ni PRRD, babastos-bastusin yan dyan sa Senado sa hearing. Bakit siya yung nag-lead? At yung, hindi naman si Coco Pimentel, di ba? Nando, si Jingo Estrada, ganun na lang ang pagalang na binibigay nila kay PRRD. Si Senator Jinggoy, kilalang-kilala na Brusco yan. Brusco. Si CJ Corona, ginulpi niyan. Ang dami ng ang dami ng talagang kumbaga binadibag niyan. Diyan sa Senado, pero pagdating kay kita PRRD, mo yung respeto kay PRRD. Nandun yung respeto. Tsaka yung walang kinang na sinasabi nyo, ginagamit nyo lang si PRRD para mapag-usapan kayo. Ang problema kasi dito, nakita nyo naman yung reaksyon ng mga tao. Mahirap banggain ang katotohanan. Mahirap banggain ang taong nagsakripisyo sa bansang Pilipinas, maraming nagawa sa Pilipinas, kung ikukumpara sa inyo na bumabatikos, mga kritiko na wala naman nagawa. Tsaka puro yak-yak lang. Di ba? Pero bago yung yak-yak, ito, katulad yan, si Coco Pimentel. Alam natin na may conflict yan with the Dutertes. Correct. Dahil dun sa paksyon ng PDP. Di ba? Dahil meron siyang paksyon, kasama niya si Manny Pacquiao noon, at saka yung paksyon ni Cusi. Tapos, turn na kaduluduluan, sila pa yung natanggal. So talagang meron tong personal na galit kay Duterte dahil nga doon sa pangyayari na yon sa partido. Malaking issue yun. Pero nakita mo kung paano niya inirespeto si PRD kasi presidente ng Pilipinas Hindi lang presidente. Yung presidenteng may maraming makabuluhang nagawa, proyekto, mga nakatulong sa Pilipino. Na mga katanda-tanda na pumunta pa dyan para lang malinawan ang lahat ng mga tanong ninyo, masagot niya. Nagpunta siya dyan kahit na may sakit siya, matanda na siya. Kitang-kita naman natin na talagang si PRD, hindi na siya katulad noong dati na... Pero kung mas bata ito, ginanon-ganon to ni Rizzo, mapapahiya siya. Tsaka ito, may mga bali-balita na
hindi na daw nila yan uulitin. Kasi, alam niyo kung bakit? Eh sabi niya, parang ang aga naman natin pinanalo si BP Sara. Parang ang aga nating pinanalo ang mga Duterte. Kaya nga sabi Partida, hindi pa yan tatakbo ng senator, ha? Kaya nga sabi nung sabi nung boss ko sa Davao Sabi nung boss ko sa Davao. Sabi ni boss. Yan ang malaking pagkakamali nila. Yan ang malaking pagkakamali nila. Binigyan nila yan ng platform para magsalita. Kaya nga natanggal Kaya nga yung kanyang gikan sa masa para sa masa, sinuspindi dahil sa kanya dahil ayaw nilang bigyan ng platform Ito kaya si hearing Boss D sa Senate, isuspindi din. Kasi nasunog sila Hindi, itutuloy yan. Pero hindi na siya iimbitahin. Kasi sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, hindi yan naalis hanggat nandito yung mga general niya. Kasi mahal niya mga yan Mahal niya yung pulis At Kaya speaking of general, isa rin napakalaking parte ng mga binunyag ng isa sa mga general doon. Coronel. Si Caraldo ba yan? Grijalde. Ata, si Kernet. Pero yun pa yung isa, before yan, kayong mga kayong mga anti-Duterte talaga kayo, mantakin mo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Ang dami-dami ninyo mga press conference, apakarami ninyo mga press statements. CHR up to DOJ, wala naman nagawa yang si Leila de Lima ninyo. Mas marami pa yatang concert sa sa Bilibid. Kaysa sa mga nahanap na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Kaya talagang dito na expose lahat ng weaknesses ng mga galit na galit kay Pierre Dimantakimo. Si Leila de Lima, dinivote niya na yung kanyang karir sa pangbubuska niya kay PRD. Only to find out, kahit isa, wala pa pala siyang ebidensya. Kahit isa, wala siyang kasong naisampa. Nagpalabas pa sila ng nagpalabas pa sila ng isang kriminal para lang gamitin. Eksakto. Alam mo ba, yung katulad ng sinasabi mo ngayon, yung statement ni nung koronel, na nag-implicate dito sa dalawang congressman na nag-deny. Naku po, matindi yung kanilang mga mga denials kasi yung yung kanilang denial bukod sa hindi nagtutugma yung kanilang dahilan, kinonfirm nila yung statement ni Coronel. Ni Colonel. Unang konfirmasyon, nag-usap talaga sila in private. Pangalawang konfirmasyon, may dalawang abogado talaga doon. Nako. So, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ni Coronel. Kasi yun ang nandoon umikot yung ni statement ni Coronel na tindihan siya sa isang kwarto, may kasamang dalawang abogado ni Garma, tinatanong niya kung ano ba to, para saan ba to. Hindi alam, pumasok yung dalawa, inalok na sa kanya yun. Tsaka ito pa, kung kung nagsisinungaling yan, di ba, palagi nila sinasabi, Boss Dada, Master, na wala na ang mga Duterte, laos na. So, anong mapapala ng Coronel na yan kung ipagtatanggol niya ang Duterte? Correct. Diba? Kung nagsisinungaling siya. So, sa madaling salita, totoo yan. Kaso, hindi nga lang siya natakot na maaaring mawala siya sa pwesto. Katulad ni Torre. Maraming pupwedeng mawala dito. Yung pensyon, yung trabaho niya. At balikan natin si De Lima. Isa pa sinabi niya na yung Davao daw ay hindi yun ang safest city sa Pilipinas or sa Southeast Asia, Sabi niya, hindi, magulo ang Davao. Alam nyo, dito nga ako natatawa dito sa mga satanas na ito, Satanas. Kasi yan po ay alam na ng nasa nasa social media. Open book na po ang pagiging safest city ng Davao. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila maniwala or pilit pa rin nilang idinideny. Dapat nga matuwa pa tayo Kung hindi man tayo matuwa sa mga Duterte, kasi yung Davao, mga kababayan, hindi lang naman yan hinahawakan or hindi lang naman mga politiko ang nandyan. Binubuo yan ng komunidad na magkakaiba ng filosofiya, magkakaiba ng views sa politika. So, ibig sabihin, kahit Davao yan, meron diyang galit sa Duterte, meron kakampi ang Duterte. Bakit hindi na lang tayo maging masaya na ang Davao ay safe? At tandaan po natin na ang Davao ay parte ng Pilipinas. Kahit saan po sana tayo sa Pilipinas at meron tayong isang syudad sa Pilipinas na pinararangalan bilang pinakaligtas na syudad sa Pilipinas o sa Southeast Asia, dapat ikatuwa po natin. Dapat maging proud po tayo. Sa bagay, itong mga to kasi,
kahit kailan hindi ito magiging proud kay PRRD kasi nga, kritiko ni PRRD yan. Obstructionist nga ang tawag sa kanila noong panahon ni PRD. Kasi kahit maganda naman na yung ginagawa, dahil nga obstructionist sila, lagi silang nakaharang, pangit yun para sa kanila. Yung sinasabing safest city, sabi niya, hindi daw safest city sa Pilipinas. Magulo daw, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tinanong naman siya, kung hindi silang safest city, sino? Hindi niya naman alam. So, paano sasabihin mong hindi safest city ang Davao kung wala kang idea kung ano yung safest city next to Davao? Correct. Kung wala kang pagkukumparahan, paano mo masasabi na hindi safest na Davao? Kaya sabi niya si De Lima. Hindi sana tinanong mo kay Torre. Kasi sila Torre nga, ilang araw dun eh. May nangyari ba sa kanila? Wala, di ba? Sila lang nagpagulo sa Davao. Sila lang nagpagulo sa Davao. Totoo yan. And katulad ng sinasabi natin, meron daw mga maraming sinasabi ng mga ngayon anti-Duterte. Napakarami daw under oath na inamin si Duterte dito. Nilaglag daw niya yung sarili niya. At mabubuo na sa wakas yung mga kaso daw na binibuild up nila dahil dito sa mga mga inamin niya under oath. But anyways, may balita tayo dyan. Nilinaw ni Senator Bato de la Rosa na yung mga tila extremes na nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang pagdinig sa Senado sa War on Drugs ay isang epektibong estilo ni Duterte para takutin ang mga kriminal. Narito ang balita ni Troy Gomez. Kasunod ng pagdinig ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Duterte administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Bilang malapit at matagal nang nakasama ng dating Pangulong Duterte ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. Well, it's up for you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan, puro yung panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanyang ginagawang cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So nasa inyo na yan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Senator Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas ng responsibilidad. Kasuhan niyo siya kung gusto niyo kasuhan. If you have the evidence, then file cases. Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung anuman ang sakaling naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa war on drugs. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung mga kriminal eh. Sinabi niya wala eh. Yung panakot lang niya yung sa mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Na palabanin mo para mapatay.
Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malinaw kasi anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killing sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Para sa kaso ng extrajudicial killing sa bansa, wala pa nga naisasampang kaso. Kahit isa sa kanya. Halos 3 taon na siya, 3 taon na siyang wala sa posisyon. Ano ba yung mga inamin ni Duterte rito? Actually, wala naman siyang inamin Hindi, isa-isayin natin. Sige. Ang inamin niya, meron akong death squad. Ayun. Inamin niya na meron siyang death squad. Ayun. Pero inamin ba niya na Davao Death Squad yun? Wala kasi nung tinanong sa kanya, meron ba talagang Davao Death Squad? Ang sagot niya, chismis man lang yan. Di ba? Chismis lang yan. Pinaliwanag di ba to kung saan nag-originate yung Davao Death Squad? Sige. So yun. Paano mo ngayon siya i-implicate sa Davao Death Squad? Wala eh. Wala. Eto, ang problema kasi, si PRRD, alam niya laruin eh. Oo. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya na magsasabi niya ng bagay na mag-create ng kaso laban sa kanya. Fiscal yan eh. Diyan lalabas, Master Juday, yung sinasabi niya kay Risa Ontiveros. Hindi ka kasi naging piskal. Hindi ka naging mayor. Hindi ka naging presidente. Kaya kulang ka. Wala kang alam. Correct. O ano pa yung inamin niya? Ano pa Jay yan? Guevara. Marami na akong pinatay. Ang tanong, may paano ebidensya mo ba sila? Hindi. Paano mo siya ididemanda doon sa sinabi niyang marami na akong pinatay? Kaya nga ang tanong dyan, may naipapakita bang ebidensya itong mga to na maraming pinatay na kahit sinabi niya yun eh. Kahit sinabi niya yun, ang tanong, asan? Saan nila i-apply yun na murder case? Kaya Kasi wala naman siyang pinangalan kung sino Wala naman pinatay siya niya. pinangalanan. Kung sino pinatay niya. Pinatay ko. Pinatay ko pusa. Pusa. Sinabi naman niya, marami na akong pinatay na tao. Kaya Pero wala ayun siyang na nga. pinangalanan. Siyempre, kailangan babanggaan mo yun ng kaso eh. Halimbawa, itong isang specific na murder case na to na cold case sa ibig sabihin, unresolved case. Unsolved case. Kailangan may babangga mo yun sa sinabi niya kung binanggit niya yung pangalan nung namatay na yun. Correct. Kasi yung sinabi niyang marami na akong pinatay, hindi yun magiging grounds para makulong siya or makasuhan siya. Kailangan maghanap tayo ng ebidensya na totoong pinatay mong tao. Halimbawa, may magreklamo o may magbanggit ka ng pangalan. Kaya si PRRD, hindi siya basta-basta nagbabanggit ng pangalan kasi alam niya na recorded nga yung hearing. Di ba? Automatic So kapag binanggit mo, halimbawa, marami na akong pinatay na tao at kasama dyan si Jay Guevara. Ayun! Admission yun. Batik yun. Pwede yun. Pwede Bakit na gamitin. ako? Pero Buhay wala si Jay Guevara. Hindi mamatay-matay, parang pusa. At ito pa, pinakaano dyan. No? Kung halimbawa man sinabi ni PRRD na marami akong pinatay na tao. So lahat, ibig sabihin, lahat na lang nang namatay sa war on drug kahit hindi pa nung panahon niya, ibibintang sa kanya. Tsaka parang ito, napakababaw. Tsaka ito yung patay kasi, if you're taking it seriously, patay talaga. Kasi may kasabihan tayo na parang pag siniraan mo daw yung tao, parang pinatay mo na rin. Pwede sabihin ni PRRD, siniraan ko na yung tao, di ba? Yung natin, kasabihan, na pagka siniraan mo yung tao, parang pinatay mo na rin. Marami. Katulad lang yan yung testigo ni De Lima noon. Si Matubato. Na, ito, inuutusan kami ni Duterte, Lambada Boys, may ganun po siya. Inuutusan kami. Kami ang death squad para patayin si ganito, ganyan. Ang dami na namin pinatay. Nung tinanong na siya, so, ilan na napatay mo? Wala pa. Yun ang sagot niya. So, yan yung sinasabi natin po, Panood ko yun. Oo, wala pa talaga malalaglag ka sa silya. Ano pa yung isang inamin niya? Sabi niya, inutusan ko yung mga yan na patayin yung mga suspect. Natatandaan ko. Idro. Pilitin nyo sila na idro. Na lumaban. Idro yung kanilang mga baril nila, tapos patayin nyo sila. Paano mo kakasuhan si PRRD nun? Hindi, kasi dinenay yun ng mga sinabi niyang tinuro niya eh. Kahit sabihin pa natin. Yan. Sinabihan ko yan sila, patayin. Nung tinanong, totoo ba yun? Hindi totoo yun. So, paano mo kakasuhan si Duterte nun? Tsaka ang katwiran doon, hindi naman mga tanga yung mga Eksakto. mga pulis na yon na para porket sinabi ng presidente gagawin mo na. Halimbawa, sabihan ng pangulo yung mga pulis na
kumain kayo ng echas, gagawin niyo rin ba? Diba? Parang ang... Oo, parang ano ang na yun, naman ginagawa yun. nilang tanga yung mga, yung mga pulis at mga uniformado. Parang sinasabi nila, sobrang engot nyo, hindi ninyo, iba yung interpretasyon nila. Or sinunod nila yung utos ni Presidente kasi dahil Presidente nila. Hindi yung ganun. Sabay bawi nga si si Risa Ontiveros. Ay, hindi. Alam ko na matatalino at hindi bobo ang ating mga... Huwag naman nating minamaliit ang PIDEA, gumagano pa siya. Pero ganun ang gusto nila palabasin. Ganun ang gusto nila Ganun palabasin. ang gusto niya palabasin. Alam niyo ito si Risa Ontiveros, baliktad talaga pag-uutak nito Kung magpapaloko kayo, kung magpapadala kayo sa matatamis na mga salita ni Risa Ontiveros, sabay talo kayo. Tingnan mo, sabi niya, ayaw niya ng ogag, ayaw niya mga taong walang hiya. Pero ang pinagtatanggol niya, mas higit pa sa mga walang hiya. Kasi sino pa yung nagtatanggol nito? Yung mga drug lords, mga drogista, mga adik. Mas mga walang hiya pa nga yun. Yung iba nga dyan, wala pang mga kaluluwa, yung mga adik na iba. Ayaw niya sa bastos, pero may kumakalat na video, pinupunit niya yung picture ng Vice President. Di ba? Anong tawag natin doon? Hindi ba pambabastos yun? Pambabastos Hindi, yun. yung si Risa kasi sa pagiging obsessed niya kay Pastor, nakakita siya ng mga tutulonggis ng mga pulis doon sa nangyari sa kay OJC. Kaya siguro akala niya lahat ng pulis ay katulad na nung isang pulis na yun. Correct. Totoo yan. Kaya, nako, dito talaga natin malalaman kung ano, abangan natin yung susunod na kabanata. Kasi, kung katulad na sinasabi nila, napakarami nilang nakuhang ebidensya sa mga pinagsasabi ni PRD, tingnan natin sa mga susunod na araw kung may mga kasong may isasampa kay PRD. Kasi siya na nga yung naghamon